Si Haring Nebukadnesar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing ribulto. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebukadnesar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnesar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnesar, "Mabuhay ang mahal na hari! Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon." Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Nagalit si Nebukadnesar nang marinig ito at ipinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebukadnesar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula ang mukha ni Haring Nebukadnesar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnesar at itinanong sa kaniyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Lumapit si Haring Nebukadnesar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito
ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni Bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Gumawa si Haring Nebukadnezar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang sinaad, "Kapayapaan nawa ang sumainyo, buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Akong si Nebukadnezar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga inkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito may paliwanag. Ang kahuli-huli ang nagpunta sa akin ay si Daniel na pinangalanan kong Beltesazar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Beltesazar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas. Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Beltesazar. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito'y hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Si Daniel na tinatawag na Beltesazar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, Beltesazar, huwag kang mabahala kung ano man ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot si Daniel, Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig. May makapal na dahon
at maraming bungang makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon, ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit ang tuhod nito ay lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling mapayapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Nebukadnesar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyalang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, "Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan." Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Haring Nebukadnesar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin." Nangyari agad kay Nebukadnesar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnesar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking tagapayo at ang mga tagapamahala, at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya akong si Nebukadnesar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan, sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo